Pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Secretary Perez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Po, maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita at magkaroon tayo ng pagkakataon na magpulong-pulong at may share naman ng Anti-Red Tape Authority ang kanyang mga ginagawa, programa, inisyatibo, lalo na sa selebrasyon natin itong buwan ng May, yung Ease of Doing Business Month. Okay. Sec, una po sa lahat, ano po yung mga paghahanda o mga aktibidad na isasagawa sa EODB o dito sa Ease of Doing Business Month ngayong taon? Nag-umpisa tayo last Monday, during the flag raising, sabay-sabay po yung mga government agencies, local government units, incorporating the celebration of the month of May as the Ease of Doing Business Month during their flag raising ceremony. Tapos marami po tayong activities this week. Kahapon po nagkaroon tayo ng World Bank Business Ready Report. Mayroon pong dumating na official from the World Bank. In-update po natin ang mga government agencies and our stakeholders doon sa ating plano na ma-improve pa yung ating ranking sa Annual Doing Business Survey. Ito po ay ginanap natin sa GSIS. Pasalamat po tayo kay President and General Manager Vic Piloso sa pagbigay ng facilities ng conference room ng GSIS na libre, hindi po tayo siningil dahil alam niyo cost saving po tayo, energy emergency. Hanggat maaaring makasave tayo, ginagawa po natin ito. No? And then this coming Sunday, meron po tayong art takbo or fun run sa Tomas Morato, Quezon City. Kasama po natin ang Quezon City government through the able support of Quezon City Mayor Joy Belmonte. At inibita po natin yung mga kasama natin partner agencies and private stakeholders at excited po dahil marami po ang nag-register. Pero dahil ito po ay gagawin sa isang open space sa Tomas Morato, open ito po for the public. Pero yung iba bibigay po nating mga freebies ay can only last so much so as the supply lasts. And then nationwide, through our 8 regional field offices, we will have our grand EODB fair. Meron po tayo sa Iloilo, sa Cebu, sa Pagadian, sa Davao City, sa Cagayan de Oro, ito Baguio City, sa La Union po at sa Pampanga. At ito po ay inibita natin yung mga agencies na doing frontline services kagaya ng LTO, NBI, PNP, local government, yung lahat ng even DFA, no, na ang ating mga kababayan ay magkakaroon ng time, one day, kung saan lahat po ng ahensya ng gobyerno ay magbibigay ng kanilang serbisyo on dapat. At then meron din po tayong grand orientation, the different dates mentioned earlier, signing of agreements with the provincial governor regarding our provincial one-stop shop. At then May 26, ito po yung ating Philippine Good Regulatory Principles Awarding Ceremony. And then May 22, ito po yung ating holding ng ARTA anniversary. This will be our 8 years of existence at we are proud to present our accomplishments during the event. Alright. Sec, siksik pala ang inyong aktibidad ngayong buwan. Pero dito po sa usapin po ng mga ahensya na binabantayan niyo po ngayon, ng ARTA po, dahil po sa mataas na bilang ng reklamo at sa daming reklamong natatanggap po nila. Ano-ano po yung mga ahensyang ito at sapat po ba ang kapangyarihan at manpower ng ARTA para tugunan po ito? Hindi ko po masabi na talagang sapat, pero ginagawa po natin lahat ng paraan na magkaroon ng mas mabilis na serbisyo. At meron po tayong 8 regional field offices na tumutulong. Dito po tayo yun na namang Chambers of Commerce chapters ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. We empower, capacitate them, give them orientations regarding the ease of doing business law.
At we also capacitate them to receive complaints para yung ating mga kababayan, kung meron po silang reklamo at gusto nila gawing physical, they can submit it through the local offices of the Chamber of Commerce. Pero meron po tayong 8 regional field offices at meron po tayong online platform. Hindi na po kailangan pumunta sila physically para sa ARTA offices para magreklamo. They can either call using our hotline 12782 o kaya yung 8888 kasi meron tayong Memorandum of Understanding with the Presidential Complaint Center. Meron din po silang pagkakataon na mag-email sa complaints@arta.gov.ph o kaya they can talk to Tala, our virtual assistant, 24/7. Okay. And Sec, paano po tinutugunan ng ARTA ang reklamo hinggil po dun sa mga fixer sa mga tanggapan ng gobyerno? May plano po ba magsagawa ng surprise inspections o lifestyle checks laban po sa mga sangkot sa red tape at fixer operations? O kaya mabibigyan pa kaya natin ng solusyon na tuluyang matanggal itong mga fixer na ito? Yung ARTA po, kasama yung ating 8 regional field offices, meron po tayong ginagawang surprise inspection, saka regular inspections, whole year round po ito, para to check on their compliances with ease of doing business law, particularly on the citizen charter requirements. At meron din po tayong campaign against fixers. No? Pag meron po tayong natanggap na reklamo, ina-actionan po kagad natin dito. Nakikipag-ugnayan tayo sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation for us to conduct entrapment operations. At pagdating naman po sa pag-resolba ng mga complaints na atin natatanggap, meron po tayong nilabas na circular which requires all government agencies saka local government units to set up their own committee on anti-red tape. So tuwing po tayo makakatanggap ng reklamo or complaint or any concern at all, ipinapasa po natin ito within 24 hours ahensya through their committee on anti-red tape. At doon po, mabilis ang resolution. Pag hindi na-actionan or kung na-resolve, we will ask the complainant kung gusto pa niyang i-pursue kung kahit na nasagot na yung kanyang reklamo or kung hindi, ay i-refer natin ito sa Investigation, Enforcement, and Litigation Division ng Legal Department ng ARDA para magkaroon ng formal investigation. At doon na po, i-require natin yung respondent na mag-submit ng counter affidavit. And from there, our findings and recommendations will be forwarded to the Ombudsman at saka sa Civil Service Commission. Depende po sa salary grade ng concerned or respondent government official or employee. Okay. Sec, para po sa kaalaman ng publiko, no, normally po ba gaano po katagal bago maresolba ang isang reklamong inihahain sa ARTA? Gaya nga po ng mga proseso na banggit ninyo. At ano po yung mga kaakibat na parusa sa mga opisyal o empleyado ng gobyerno na mapapatunayan lumabag sa ease of doing business law? ARTA is walks its talk. No? We lead by example. We follow strictly the 3-7-20 standard processing time. No? Pag may reklamo, within 3 working days, pinapasa po kagad natin ito sa concerned agency patungkol doon sa reklamo at through their Committee on Anti-Red Tape. At kadalasan po, karamihan ng mga nire-refer natin dito ay nare-resolve na at the level of the agency Committee on Anti-Red Tape. Kaya pag ito po ay na-resolve, tinatanong natin yung complainant kung gusto pa rin ba niyang ituloy o hindi. Kasi kung na-resolve naman, karamihan naman dyan ay ayaw nang ituloy. So, we declare the case closed. Ngayon, pag gusto ng complainant tuluyan at ni-refer natin yan sa ating Investigation, Enforcement, and Litigation Division, doon magkakaroon ng formal investigation. Mabigat po ang parusa kaya mabilis po ang response at action ng mga concerned agencies saka LGU. Pag first offense pa lang po ay 6 months suspension kagad. No? Pag second offense, dismissal from service, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from service, fine of 500,000 to 2 million, imprisonment of 1 to 6 years. But if the offense, even if it is first offense, if the offense involves a fixer, no,
even if it is a first offense, the penalty for the second offense will apply. Okay. Sec, may mga kasong naisampa na po ba laban sa mga empleyado o opisyal dahil sa reklamo na tanggap ng ARTA ngayong taon? At kung ikukumpara po natin yung bilang, mas bumaba po ba yung bilang ng mga kasong naisampa kumpara sa mga nakaraang taon? Marami na po tayong naisampa na kaso over the years, pero last year po, nakasecure tayo ng conviction. No? 3 LTO employees ang convicted. Of course, this is still subject to appeal. Tapos 2 po, isa taga Philippine Statistics Authority, saka yung isa po ay taga National Center for Mental Health. Yung ating pong kaso na ni-refer sa Civil Service Commission involving the National Center for Mental Health, in-affirm po ito ng Civil Service Commission. Nais ko pong i-explain, no? Yung mandato po ng ARTA, pag naka-receive po kami ng complaint, no, at nag-mature into an investigation, whatever findings that we have, recommendatory lang po tayo sa Office of the Ombudsman pag ang employee or official is a presidential employee, meaning salary grade 26, above salary grade 26, no, 26 and above, or below salary grade 26 sa Civil Service Commission. But if the offense involves both administrative and criminal, meaning merong imprisonment, may fine, regardless of the salary grade, ang jurisdiction po nito ay sa Office of the Ombudsman. Okay. Sec, may nakikita po ba kayong pagkukulang sa pagpapatupad ng Citizens Charter sa ilang ahensya? At ano po ang hakbang ng ARTA para po mabawasan yung mabagal na proseso sa mga frontline services ng gobyerno? Karamihan po na natin natatanggap ng mga reklamo ay regarding non-compliance with the provisions of the Citizens Charter. Like for instance, delay in the processing of application within the declared processing time of either 3, 7, 20 working days in the Citizen Charter, failure to act, no, on the application within that standard processing time, failure to attend to the applicant during office hour, or imposing a requirement or fee that is not provided for in the Citizen Charter. Yan po ang karamihan talagang naging basihan o ground ng complaints na natatanggap ng ARTA. Okay. Sec, ano naman po masasabi nyo sa pananaw ng ilan nating mga kababayan na normal na lang daw ang red tape sa ilang tanggapan ng gobyerno? Hindi po totoo yan. Ang Anti-Red Tape Authority ay isang ahensya ng gobyerno under the Office of the President. At mabilis po umaksyon ang ARTA. Sa katunayan nga po, over the years that we have received the complaint, these are more than 28,000, about 99% po ito ay considered resolved na. No? At ito po pwede nilang subukan pag sila po ay merong reklamo o may complaint against ahensya at nagbabiolate ng Citizen Charter requirement. Minsan nga po, sabihin lang nila na i-ARTA namin kayo. Mabilis kagad ang response ng ahensya. Kaya sa katunayan nga po ay medyo ano pa rin natin, no, pinapalawak natin yung opportunity for our service, for our citizens to air their complaints. Pwede po silang gumamit ng ating online platform para mas mabilis ang magreklamo at ang ARTA po ay mabilis na umaksyon dito. Okay. Kaugnay niyan, Sec, ano pa po yung mga hakbang ng ARTA para hikayatin ang publiko na magsumbong, magreklamo laban sa katiwalian at red tape? At nakikita po ba ng ARTA na mas dumadami ang reklamo dahil mas aware na ang publiko sa kanilang karapatan? Yes, sir. Dumadami reklamo kasi mas mabilis na ngayon magreklamo. They can either call our hotline 12782, email us at complaints@arta.gov.ph, or talk to Tala. At Tala, mas mabilis po pag kausap niyo si Tala dahil she can speak and understand 17 dialects including Filipino and English at 24/7 po ito. At patuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mga chambers of commerce at maganda po ang feedback at in fact meron tayong mga natutulong ang mga kumpanya na pag halimbawa meron silang problema sa isang LGU, minsan isang sulat lang po galing sa akin reminding
the barangay captain or the mayor ay sa isang reminder lang po ay sumusunod yung barangay captain na to at even the mayor. No? Dahil dun po natin nakikita na yung lawak ng impluensya ng Anti-Rhetoric Authority dahil we are proud of our accomplishments because we are under the office of the President at ang direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay for all government processes and services to be streamlined. In fact, in the message of the President to our 2025 accomplishment report, nirecognize po ng mahal na Pangulo ang mga accomplishments natin, yung that we are making strides towards improving bureaucratic efficiency in the country. At sa pakikipag-ugnayan po natin sa DICT through their eGov.ph, si Tala po ay integrated na dito sa eGov Super App, sa eGov Kiosk. Pwede po silang hindi na kailangan pumunta sa ahensya physically. They can click on the eGov Super App of the DICT. Doon po available yung citizen charter ng lahat ng ahensya ng gobyerno, pati po yung mga LGUs. Pwede po sila magsampa ng reklamo using that eGov Super App. Pwede din silang mag-access sa aming website at doon po nandun yung guide paano magsampa ng reklamo. Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority. Thank you, sir.